Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat. Kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat botohin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan nila. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi din kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa batas ni Moises ay may itinuturing na tatlong pinakamatindi o pinakamalalang kasalanan. Ito ay ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay o murder, at adultery o pakikiapid, no? Ang tatlong ito, sa panahon ni Moises, ay may pataw na kamatayan. Kadalasan ay death by public stoning, no? Or stoning in public. At sa ating ebanghelyo ngayon ay isang babaeng nahuli sa pakikiapid ang dinala sa harap ng ating Panginoon, no? Habang si Jesus ay nangangaral, bigla nilang kinaladkad ang isang babae at inilagay sa harap ng Panginoon sa harap ng mga maraming nakakarinig, no? Alam niyo mga kapatid, ang kwentong ito is not really about the woman caught in adultery. Ito'y isang patibong. Patibong ito ng mga pariseyo. Kasi naghahanap ang mga pariseyo ng paraan upang si Jesus ay mapatawan nila ng kaparusahan o ng kamatayan. At itong sitwasyong ito ay patibong na anuman ang maging desisyon ni Jesus, si Jesus ay maaari nilang patawan o bigyan ng akusasyon o kasuhan. Kasi alam naman natin na ang pinapangaral ni Jesus ay kapatawaran, pagpapatawad, di ba, sa mga kaaway. Kaya pag sinabi ni Jesus dito, no, sabi kasi ng mga pariseyo, ano ho ba ang dapat natin gawin sa babaeng itong nahuling pakikiapid, no? Sa pag sinabi mo na patayin o tuluyang batuhin ang babaeng iyan, sasabihin nila, Aba, ay hindi ba ikaw ay nangangaral na magpatawad ng mga kasalanan? O bakit ngayon ay gusto mong parusahan ang kamatayan ng babaeng ito? So, masisira ang kanyang credibility. Kung sakali naman nasabihin niya na huwag ninyong parusahan ang babaeng iyan, lalabas naman si Jesus ay lumalabag sa batas ni Moises na may pataw na kamatayan ang mahuling nakikiapid. So aliman ang panigan o aliman ang sabihin ni Jesus, siya'y talo, no? Talo siya. Meron silang nakahandang akusasyon o meron silang nakahandang kaso na ibabato kay Jesus. Nakahanda talaga ang mga pariseyo dahil ito ay isang patibong, isang trap. Subalit hindi nila pwedeng maisahan si Jesus. No? Matalino ang sagot ni Jesus.
Ano ang kanyang sagot? Nung una, ayaw niya sanang pansinin eh. Ayaw niya sanang pansinin na lamang, ayaw na lamang sanang patulan itong mga Pariseo. Kaya makikita ninyo, he was, di ba, nagsusulat siya ng kanyang daliri sa buhanginan. Ayaw na sana niyang pakialaman o makialam. Subalit makulit, ayaw siyang tantanan. Kaya ang sagot na lamang niya, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. At yun nga, sabi sa Ebanghelyo, isa-isa silang umalis simula sa pinakamatanda hanggang sa wala nang naiwan, kundi si Jesus at ang babaeng nahuling nakiapid. Mga kapatid, ang ating Ebanghelyo, sabi ko nga isang patibong, no? Pero pag-aralan pa rin natin ang ating Ebanghelyo. No? Unang-una, hindi naman sinasabi ni Jesus na okay lang ang makiapid. Hindi, that's not the lesson of the story. Talaga namang masama ang makiapid. Tandaan natin mga kapatid, ang misyon ni Kristo sa pagparito ay upang hanapin ang mga naliligaw, hanapin ang mga nagkakasala. Sabi nga ni Jesus, sino ba ang nangangailangan ng manggagamot? Hindi ba yung mga may sakit? So naparito siya para sa mga may sakit, mga may sakit sa kaluluwa, mga nagkakasala. Naparito siya hindi upang ipahamak ang mga may kasalanan, kundi upang sila'y bigyan ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Pero wag nating iisipin na wala itong kaparusahan. Tandaan natin mga kapatid, ang ating mga kasalanan na hindi natin pagsisisihan, ito'y may kakambal na parusa. May dala itong parusa na kung hindi natin tatalikuran, tiyak na tayo parurusahan sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Hindi pa dito. Habang tayo'y nabubuhay sa mundo, binibigyan tayo ng sapat ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at tumalikod sa ating kasalanan at ituwid ang ating buhay hanggang narito pa tayo sa mundong ito. Talagang the Lord will exhaust His mercy for Him to give us a chance to turn away from sin, no, and to start a new life. Talagang bibigyan tayo talaga. Ikaw man ang pinakamasamang tao sa buong mundo. The mercy of God is much, much bigger than your sins. Patuloy tayong bibigyan ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, no, hindi natin tayo bilang simbahan, hindi natin pwedeng sang-ayunan ang capital punishment. Gaano mang kasama ang isang tao, hindi natin pwede sang-ayunan na dapat mamatay ang mga salot sa lipunan. Hindi natin pwedeng sang-ayunan yon kasi sapagkat yun ay taliwas na taliwas sa misyon ni Kristo. Bakit pa siya nag-alay ng buhay sa krus? Papatayin din pala natin yung mga salot sa lipunan, di ba? Hindi yun sang-ayon sa turo ng Panginoon. Kaya kung kayo man ay ganun ang kaisipan, capital punishment sa mga itinuturing na salot ng lipunan, hindi kayo isip Kristiyano. Kayo isip makamundo. Kasi yan ang isip ng mundo eh. Yan ang isip ng mundo. No? And speaking of capital punishment, natuto na ang maraming bansa. It did not work. No? Kahit na may capital punishment ang ang ibang bansa, hindi rin naman naging deterrent sa paggawa ng krimen. No? Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Subalit, huwag nating abusuhin ang awa ng Diyos. Baka akala natin sapat na ang magkumpisal at palulusutin na ni Lord ang ating kasalanan. No, hindi ganon. Nagkumpisal ka, tapos ganon pa rin yung babalikan mong kasalanan. At sasabihin mo, nagkumpisal na naman ako eh. Palulusutin na ako ni Lord. Mahabagin naman ang Diyos, di ba? Mali yun. Mali. No, inaabuso mo ang awa ng Diyos. Kung tunay kang nagsisisi, there is only one way. Turn away from sin.
at huwag ka nang magkasala pa. Yun ang sabi ni Jesus sa babaeng nahuling nakiapid. Huwag ka nang magkasala pa. No? Huwag ka nang magkasala pa. Yun ang sabi din sa atin. Huwag na tayong magkasala pa. Kaya nga po, mga kapatid, tuwing tayo nagkukumpisal, minsan kasi may nagkukumpisal sa amin na talagang napakabigat ng kasalanan. At sasabihin lang namin ay, o sige, magdasal ka ng 3 Ama namin, 3 Abagin Maria, 3 Luwalhati. Sasabihin nagkasala, Father, napakabigat ng kasalanan ko, yun lang ba ang aking penance? Sabi ko, alam mo kasi, ganyan ang awa ng Diyos. Ang sasabihin lang sa'yo, o sige, talikuran mo ang kasalanan mo, no? At huwag ka na magkakasala pa. Magsimula ka na ng bagong buhay. Kaya nawa mga kapatid, yan din ang maging aral sa atin. At tayo naman, huwag tayo maging katulad ng mga Pariseyo na inuunahan pa natin ang Diyos. Mas malupit pa tayo sa Diyos, no? Gusto natin kaagad kamatayan. Kamatayan. Hindi ganon. Nawa tayong lahat maging isip Kristiyano. Tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang